Sa unang pagkakataon, nagsalita ang anak ng pinaslang na radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Hiling ng binata, hustisya para sa ama. Ako po ay labis na nalulungkot at yung pamilya ko dahil sa nangyari na brutal na pagpatay sa aking ama at hindi ito deserve sa aking ama. Gusto ko pong ma-wish na mabigyan talaga ng hustisya yung pagkamatay ng daddy ko. Aminado ang Mindanao Independent Press Council o MIPC, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa politika ang krimen. May nasabi sa amin na previously, tinapunan daw din, quote-unquote, ng Granada yung istasyon niya. Almost 70% of radio stations or media agencies in Mindanao are owned or affiliated by politicians and their relatives. So pagpasok mo pa lang sa station mo, if may-ari niyan politiko, may given kalaban ka na. Pero hindi rin naman isinasantabi ang posibilidad na sigalot sa lupa ang dahilan ng pagpaslang. Nanalo raw si Humalon sa kaso laban sa mismong kaanak nito. Yung nakalaban niya sa case, pareho silang may radio station sa Misamis Occidental. Then ang pagkasabi sa amin, may strafing incident na nga previously at may away na nangyari prior to the killing of Humalon. Panawagan ng media organizations, agarang aksyon mula sa pamahalaan. To be political will from the executive department, there has to be some reforms in the justice system. Authorities should do their part in really going after the suspects. With the current administration of PT Foms and the current government, siguro naman itulak yung totoong pagsulong ng hustisya, no? At itulak yung totoong safety and security of the working members of the press all over the country. Aminado naman ang Presidential Task Force on Media Security o PT Foms na hirap sila sa isinasagawang investigasyon, partikular na sa aspeto ng logistics. I would not be ashamed to admit na one of them is yung medyo limitado po talaga ang ating resources. Dalahin pa yung mga witnesses doon sa regional office ng PNP. That entails about 5 hours. Kahit yung nakausap namin ng mga gustong magbigay ng impormasyon, ang sabi nila, nakakapagod, magbiyahe ka pa ng Cagayan para kunan ka ng affidavit kasi nandun ang lawyer. Si Humalon na isang person with disability ang ikalawang journalist na pinaslang ngayong taon at ikaapat sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binaril siya ng isa umanong nagpanggap na hihingi ng tulong habang naka-live broadcast sa kanyang radio station sa loob mismo ng kanyang bahay. EJ Gomez, CNN Philippines.